with fellowship. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mabuting pagkakataon na binigay po sa atin sa gabing ito. At sige po, sama-sama na po tayo. Damhin po natin ang presensya ng Panginoong Hesus sa mga papuling awit. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God, Lord Jesus. Sama-sama tayong magpupuri. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Let us enjoy the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness.
Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Yes, Lord, you're reign. Praise 'cause you're most undefeated and great. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you are true, Jesus. 'Cause there's nobody greater than you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We will praise you no matter what happens, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory. Glory to Jesus. Papuri parangal sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you for this great privilege, Panginoon. Salamat sa presensya mo ngayon na kasama namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ano man ang sitwasyon ng buhay namin ngayon, Panginoon, we will continue to praise you. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras ng pangangailangan, sa oras ng pagpapala. Lord, salamat, Panginoon. Kasama ka namin palagi, Lord Jesus. At hindi yun magbabago, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. You are faithful. You are a good God, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, Lord, maging karapat-dapat kami sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Gawin mo kaming karapat-dapat umawit, sumamba, magtaas ng kamay. Lord, gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, umupo sa harapan mo, Panginoon, at mag-alay ng pagpupuri sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you for your goodness. Dakila ka aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, let us continue to worship the Lord. Isa lamang ating Diyos na sinasamba sa oras na ito. Hallelujah. Walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sabay-sabay tayong magpuri. Itaas natin ang pangalan ni Jesus Christ. Enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Huwag na natin kalimutan na natin kung ano man yung mga maaaring humadlang, yung mga iniisip natin sa trabaho, sa bahay, yung mga iniwan natin gawain sa bahay. Sa oras na ito, ito yung oras para sa Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya sama-sama tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lord Jesus. Thank you, Lord. Thousand stories of what did in your life, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me
palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At ngayon po, tatapos na po tayo sa pinakamahalaga, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At nasa series pa rin po tayo ng Fellowship Jesus na ibabahagi po ni Brother Alfred Carpio sa topic na Integrity Before God. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Mapagpalang araw po mga kapatid. Naway na natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, Following Jesus, Journey through the Book of Acts, ang magiging topic po natin, Integrity Before God. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Mapagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigyan niyo po sa amin na kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Ama, mangusap ka po sa amin, gamitin niyo lamang pong instrumento, yung magpapahayag, ngunit yung mensahe po ay magmula po sa inyo. Buksan niyo po yung aming puso't isipan sa ibig niyo pong ipaunawa sa amin. At sa lahat po ng ito, tanging ang pangalan niyo lamang po ang mabigyan ng karangalan, kapurihan. Ito dalangin po namin ng may pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, Lord, Lord. Sa panahon po natin, ang buhay po ng marami ay bukas sa publiko, lalo na po sa aspeto ng social media. So marami po sa atin ay pinapahalagahan yung kung paano po sila nakikita ng ibang tao, yan, sa kanila pong mga social media account. So napakahalaga po yung mga opinion na binabanggit po sa kanila patungkol po sa maring ginagawa po nila. So halimbawa po sa kanilang trabaho, sa kanilang pinagkakaabalahan, sa kanilang hanap buhay o sa kanilang negosyo. At napakahalaga po yung reputasyon. Yan. So ito po ay puhunan para sa marami. At dito po karaniwan ibinabase ng iba kung ito po bang tao po na ito o organisasyon o maging po yung mga produkto ay mapagkakatiwalaan at nandun po yung pagsuporta ng pagkamaganda po yung pangalan ng isang produkto. So sa panahon po ngayon, yung pong reputasyon ay puhunan para sa marami. Yan. At ito po ay kahit noon pa, maaari po na nandun po yung pag-iingat, nandun po yung pinapangalagaan, yung reputasyon. So, subalit po yung reputasyon ay ito po ay base doon sa nakikita ng iba. So yung kasama na po dito yung opinion, yung pagtataya, at yung perception ng ibang tao sa tao, sa organisasyon o maging sa bagay nga po sa isang produkto. Patungkol po sa tao, bagamat mahalaga po ito, so marami nga po ang pinagsisikapan ay pagandahin yung reputasyon o yung pangalan. At ito po ay nagiging puhunan nila. So ang tawag po ay social currency. At mahalaga po to lalo na siguro sa mga nagninegosyo, sa mga influencer sa social media, dahil ito po yung basihan para sila ay tangkilikin. Amen. So pero yung pong reputasyon ay yun lamang pong nakikita ng tao. So sa pagtutunan po natin sa araw po na ito, higit pa po doon. So ito po yung tinatawag na integrity, integridad, na higit po doon sa nakikita lang. So yung pong reputation
So tumutukoy nga po kung ano yung nakikita ng iba sa atin. Pero pagka sinabi po nating integrity, ay ito po ay kung sino tayo mismo. At kasama na po rito yung ginagawa po natin na hindi nakita ng iba. Yung salita pong integrity ay sa mga nag-aaral ng mathematics, so maaring familiar po tayo sa word na integer. So tumutukoy po ito sa whole number na ibig sabihin po ay buo. So hindi po part lang or fraction. So dito po nagmula yung salitang integrity. So meaning whole or complete. Dito rin po hinango yung salitang entire, intact, and integrate. So kaya po yung meron pong integrity, ayan, so yung higit po dun sa reputasyon lang ay yung kabuuan ng tao. So nandun po yung walang kapintasan, malinis, at tama. So kaya po hindi lang siya base sa perception o sinasabi ng iba. So dito po sa gawa, so pagtutunan po natin yung sinasabi sa gawa chapter 5, 1 to 11. So patungkol po ito kanila Ananias at Sapphira. So bago po yung gawa chapter 5, sa chapter 4 po ay nilarawan yung unang iglesia. So sa mga una po nating pag-aaral. Yan. At sa paglalarawan nga po, dito sa gawa 4:32 to 37, sabi po rito, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Yan. So ganito po mamuhay yung mga unang mananampalataya, yung bahagi po ng iglesia. So, komunal, nandun po yung pagtutulungan, yung pagsasama-sama po nila. Sabi po sa verse 36, ganun ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. So, ganito po yung uri ng pamumuhay, paano po namuhay yung mga unang mananampalataya, yung una pong bahagi ng iglesia or ng church or believers. So, ito pong ginagawa po nila ay ayon po sa udyok sa kanila ng banal na espiritu, na yung kanila pong pag-aari ay ipinagbibili po nila kanilang lupa, bahay, at yung pinagbibilhan ay pinagkakatiwala po nila sa mga apostol na ipinamamahagi naman ayon sa pangailangan ng bawat isa. At kasama po rito si Jose na tinatawag din po ng mga apostol na Bernabe. So sa udyok po ng banal na espiritu, so pinagbili rin po niya yung kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. So sa chapter 5 po ng gawa, so dito na po binanggit yung tungkol kay nila Ananias at Sapphira. So mag-asawa po sila.
Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. So dito po, unang binanggit, yan. So yung mag-asawa nga po, so napagkaisahan po nila na ibenta rin yung kanilang ari-arian. So katulad po nung ginawa ni Bernabe, pero napagkaisahan din po nila na bahagi lamang ang ipagkatiwala sa mga apostol. So tuloy po natin. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ng kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang, sagot ng babae. Kahit sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakatama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. So yung pong mag-asawa, so bagamat yung ari-arian po nila, yan, so ibinahagi po nila sa iglesia, pero yung napagkausunduan nga po nila ay bahagi lang yung ipagkatiwala sa mga apostol. At yung nangyari po, pareho pong namatay yung mag-asawa, si Ananias at Sapira. So, bakit po kaya ganito yung nangyari kanina Ananias at Sapira? Yan. At ang sabi pa nga po ni Pedro kay Ananias ay nagpadala siya kay Satanas. Amen. So, maari po na nung nakita po nung mag-asawa yung ginagawa po ng ibang mananampalataya kamukha ni Bernabe. So, nandun din po yung gusto po nila na ah, maging katulad nung reputasyon ni Bernabe, na nandun po yung katulad ng ibang mananampalataya, yung nandun po yung pakikiisa po nila sa iglesia, yung pagbubahag, pagbibigay po ng kanilang ari-arian, lamang hindi po buo yung binigay po nila. At yung um, usapin po dito ay hindi yung sa halaga o laki nung ibinigay po nila sa iglesia o ipinamahala po nila sa mga apostol, kundi yung katapatan po nila. So dahil po parang ang pinalalabas po nila ay buo, yung buo nilang ari-arian, yung ipinagkatiwala nila sa mga apostol. Yan. So dahil nga po nung babalikan po natin, nung tinanong ni Pedro, yung mag-asawa, so pareho po sila nung sinabi na iyon yung binigay nila sa mga apostol, iyon yung kabuuan ng pinagbilhan ng kanilang lupa.
na bagamat ito po ay bahagi lang. So ano po yung maaaring gusto po ng mag-asawa po na ito? Na maging maganda po yung tingin sa kanila ng ibang mananampalataya, maging maganda yung reputasyon po nila. So mas higit po nilang pinahalagahan yung kanilang imahe o yung reputasyon, yung sasabihin po nung kapwa. So pero ito po ay hindi po nalingit sa Panginoon, at ito rin po ay ipinaunawa kay Pedro kung ano talaga yung layunin ng mag-asawa. So yung naging kasalanan po nila ay yung pandaraya po nila, yung kasinungalingan na sinabi po nila na ito yung buo na pinagbilahan ng kanilang lupa. So meron pong tawag po dyan ah, yung ipokrito, yan, hypocrite. Yan. So ano po yung ibig sabihin ng hypocrite? Kung ugatin po natin yung mulan ng salita po na ito, so mula sa Griego, ang ibig sabihin po nito ay aktor, o artista or stage player na nung panahon po kasi noon, yung mga nagtatanghal sa entablado, meron po silang sinusuot na maskara. So, ibig sabihin, hindi po yun yung totoong katauhan po nila. So, isa pong palabas yung kanilang ginagawa. So, doon po nagmula yung salitang hypocrite o ipokrito. At yung tao, so ganun din po, kung tayo po ay hindi nagiging makatotohanan at ang gusto lang po natin ay yung sa panlabas ay maging katanggap-tanggap tayo sa iba, pero pag wala nang nakakakita ay mali po yung ating ginagawa. So nagiging ipokrito po tayo o hindi tayo nagiging makatotohanan. So yung ibang tao po maaring nagkakasala dahil po sa pita ng laman, sa kahinaan. May nagkakasala din po dahil sa natukso. Pero yung pagkakasala po ni na Ananias at Sapira, so nagkasala po sila dahil mas pinahalagahan po nila yung kanilang imahe. Yung paano po sila nakikita ng tao. Kahit ito po ay kasinungalingan. So kung tutuusin po, yan. So sabi nga ni Pedro, so bago ipagbili yung lupa, ito ay sa kanila. At pagkatapos na ipagbili, yung pinagbilhan ay sa kanila pa rin. So kung tutuusin po, maaari naman po talaga na bahagi lang yung ibigay po nila. Pero ang ginawa nga po nila, pinalabas po nila na yun na yung kabuuan ng pinagbilhan. So gusto po nila na sila'y maparangalan. So ah, makita po ng mga iba na kasama po nila, kasama na po yung mga apostol na nandoon yung kanila pong um, na sila po ay katanggap-tanggap. So, hindi po sa pilitan yung ibigay, yung kabuuan. So, bagamat ito po ay ginawa ng mga unang mananampalataya, bahagi ng iglesia, pero hindi po siya yung sa pilitan. Yan. So, yun po ay voluntaryo. Yan. At pinalabas lang po ng mag-asawa dahil nga po sa gusto po nila na sila ay mapapurihan. Pero hindi po sila handa na ibigay yung buong buo. Yan. So yung bahagi lang, yung totoo na willing lang silang ibigay, yung part lang. Pero ang pinalabas po nila, yun na yung kabuuan.
So hindi rin po ibig sabihin na pag nagbigay ka sa iglesia ng maliit lang o bahagi lang, eh nagkakasala ka na. So hindi nga po yun yung usapin po dito, kundi yung pagiging tapat o makatotohanan. So sa panahon din po natin, marami po na ah, may ganitong pagkakasala na maari po na ah, nandoon yung pagkakasala pero ibig ipalabas o gusto natin na ang ipakita sa tao na tayo po ay spiritual o reliyoso o malapit sa Diyos. Maari din po na meron na nagpo-post. Yan, so maganda po yung pinopost online. Yan. So pero ah, pag wala nang nakakita ay masama yung ginagawa o hindi po um, maganda yung ibig sa kanyang kapwa. Maaari pong sa tingin ng iba ay tapat, yan. Pero hindi po bukal sa puso yung katapatan. So mas pinahalagahan po yung reputasyon kaysa integridad. Marami po sa panahon natin na naghahangad na mataas na posisyon, na makilala, maging maimpluwensya, na makapangyarihan, pero wala yung tunay na integridad. So, um, maari po na kung una po natin itong napakinggan ay mabigla tayo. Bakit napakabigat naman nung naging consequence ng kanilang pagkakasala na sila pong ay parehong namatay. So ito po ay babala maging sa panahon po natin. At ito po panahon na nagsisimula nga po yung iglesia. So very crucial. Ayan, so napakahalaga po nung pagkakataon po na ito. At meron pong ibig ipaunawa sa atin ang Panginoon. Na hindi po ang mahalaga lang. So sa isang mananampalataya ay kung ano lang yung nakikita ng tao. So yun nga pong reputasyon. So higit po doon ay kung ano po talaga tayo mismo. So ano po yung tunay po nating katauhan, tunay po na laman ng ating puso. So hindi po lahat halimbawa na nginingitian ka ay gusto ka o maganda yung intention sa iyo. Hindi lahat po ng nagsasabi ng papuri, halimbawa sa kapwa o binabati ka ay talagang tinuturing ka na kaibigan. Hindi rin po lahat na pag nakita po natin sa social media ay parang reliyoso o banal, ay yun po talaga yung tunay nilang katauhan. So ang Panginoon po ang higit na nakakaalam at nakakasaliksik ng puso ng bawat tao. At ito po pinakita po rito sa pamamagitan po ng mga apostol na walang nalilingid sa Panginoon. Yan. At hindi po ang mahalaga sa Panginoon ay yung sa panlabas lang. So yung reputasyon, kundi ano po talaga yung nasa puso po natin. At ang gusto nga po niya na tayo po ay maging makatotohanan sa harapan ng Diyos. So bagamat nandun po yung grace, nandun po yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Ngunit dapat po maging totoo po tayo pagharap po natin sa Panginoon. Sabi nga po dito sa Lucas 12:2, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. So darating po yung panahon. So lahat po na yan ay mahahayag. So makikita po sa liwanag. So yung ginawa man po natin ng hayagan o ginawa natin ng lihim. So lahat po yan ay lantad sa paningin ng Diyos.
Yan. So, sa mga produkto po, di ba? May mga bagay na pag tinignan mo, parang authentic or genuine, pero peke pala, hindi pala totoo. So, halimbawa po, ano yung mamahaling relo? So, meron po na sa unang tingin, pag kinalatis, so parang maganda, parang original. So, pero pagka, ano na-test na. So, halimbawa, nabasa. O kaya, chinek nung sanay po tumingin ng relo, nakita yung loob, yung mga piyesa. So, malalaman na hindi pala totoo. So, pero kung sa iba na hindi po marunong kumilatis, maaring madaya. So, maloko. So, sa pagiging Kristiyano po, yun. So, pakaiingat po tayo. Um, dapat po, totoo. Yan. So, dahil po yung audience po natin, hindi po ang tao. Ang dapat po na bigyan po natin ng kaluguran, ng kasiyahan ay ang ating Ama sa langit. At sa Kanya po, wala po tayong may tatago. Sabi po sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinagaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Amen. So, kung nadidismayan po man po tayo, di ba? Pagka nanood po tayo ng mga balita, ah, marami po tayong makikita, hindi na po natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi may kanya-kanyang bersyon ng istorya at sinasabi na sila yung nasa tama. At maari pong yung iba, lumalabas na lang na katawa-tawa kasi parang obvious na wala po sila sa tama. Amen. So, hindi man po hayag pa o lantad ang lahat ng bagay, pero darating po yung panahon, sabi po rito, yung may likong landas ay malalantad. So, marireveal po yan, yung mga mandaraya, mandoloko, yung mga kurap. So, lahat po yan ah, magsusulit sa Panginoon. Sabi sa 1 Juan 1:5-7, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. So ito pong mga paalala po na ito, mga babala po na ito, hindi lang po para sa mga nasa sanlibutan pa. Ito rin po ay para sa mga anak ng Diyos, para sa mga mananampalataya, na tayo po ay dapat na mamuhay sa liwanag, sa katotohanan. So wala na po tayo sa kadiliman. So nilipat na po tayo sa liwanag. At ito po yung dapat na ipamuhay po natin. At ngunit kung ang tao ay nanatili sa kadiliman, maring mag-isip-isip po tayo. Baka wala pa po tayo sa paghahari ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So kung halimbawa sa panahon po natin ngayon, may mga nakalulusot man, so bagamat napakabigat ng mga nagawang kasalanan sa kanyang kapwa, sa bayan, pero parang hindi napaparusahan, um, hindi man po sila um, maparusahan sa batas ng tao.
So pero hindi po sila makapagtatago sa Diyos. So kung maipakita man nila, yan, kasi may makinarya, halimbawa may pera, may resources. So sa social media, ngayon namamanipulate na rin po. Pwedeng yung mali sa tingin ng iba nagiging parang tama. So dahil nga po nandyan yung mga pandaraya. So kung ang meron po na nakapandaraya ng kanilang kapwa, so hindi po nila madadaya ang Diyos. So alam po ng Panginoon. So siya po yung nakakasaliksik. Maging yung pinakatatago po natin. Ayan. So sa ating pong puso, alam po ng Panginoon. So may ano pa po yung pagkakamali nila Ananias at Sapphira. Ayan. So nakalimutan po nila yung Diyos, who God is. Na ang Diyos po ay ah, katotohanan. Amen. At nakaalam ng lahat ng bagay. So wala pong nalilingid sa kanya. So sabi nga ni Pedro hindi sila nagsinungaling sa iglesia. Hindi sila nagsinungaling sa apostol, kundi sa Espiritu Santo. So sa Diyos mismo sila nagsinungaling. So nandun po yung um, kalagayan ng marami. So nandun po yung um, panawagan sa atin na maging makatotohanan po tayo sa pagharap po natin sa Diyos. At ang Diyos po, so nandun po yung kanyang biyaya. So kung tayo po yung magiging makatotohanan sa pagharap po natin sa Kanya, magpapakumbaba, handa po niya tayong linisin, handa po niya tayong baguhin. Sabi po sa Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Okay, God cannot be mocked. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. So yung mensahe nga po na ito, hindi lang po sa nasa sanlibutan pa, kundi sa atin din po ng mga mananampalataya. So ano man po yung ginagawa po natin, meron po itong ibubunga. Meron po siyang consequence. So sabi nga po rito, kung anong itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Amen. Maari po na yung ikabigla po natin, kung una nga po nating napakinggan itong nangyari kanila Ananias at Sapphira, bakit napakabigat naman ng consequence. So yung ginawa po nilang kasalanan, nagdulot sa kanila nung kamatayan. Sabi nga dito sa Gawa 5:10, noon din nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro. At bago nga po si Sapphira, si Ananias ay namatay din. Amen. So ito po yung naging kabayaran o consequence ng kanilang ginawa. So bakit po ganun naman kabigat at parang biglaan naman, di ba? Noon pa lang, immediately namatay. Nung kinausap sila ni Pedro, namatay si Ananias, namatay si Sapphira. So nandun po yung dapat po natin maunawaan yung kabanalan ng Diyos, yung holiness. Yan at ano po yung um, kahalagahan po nito. So sa iglesia, sa buhay ng mananampalataya. Maaaring yung iniisip po natin na dahil ngayon ay nasa panahon po tayo ng grace.
Eh, ito po, ano na to, bahagi na po ito ng bagong tipan. So yung wala na dun yung katarungan. So hindi po. Ang Diyos po hindi nagbabago. Amen. Yan. At meron pong higit na ibig ipaunawa sa atin ang Panginoon. Yan. So yun nga pong kasalanang nagawa ng mag-asawa. Hindi lang po na yung tungkol sa pera. Yun nga pong sa um, hindi po sila naging makatotohanan. Yan. Hindi higit po nilang pinahalagahan yung kanilang reputasyon. Hindi po nila pinahalagahan yung kabanalan ng Diyos. So hindi lang po yung sa atin po, kung tayo po ay mga mananampalataya na naglilingkod na, hindi lang po ang hinihingi po sa atin ng Panginoon yung ating mga handog, yung maaari po nating ibigay, halimbawa para sa iglesia, sa gawain. Hindi lang po yun yung mahalaga sa Diyos. So, bagamat hindi po masama kung tayo po ay nagbibigay sa iglesia para matugunan yung pangailangan po ng iglesia. So, pero higit po doon ay yung um, kung gaano po tayo tunay na nagsusuko ng ating sarili sa Panginoon. Amen. So, sabi nga po sa salita ng Diyos, habag ang ibig ko, hindi hain at pagsunod kaysa sa handog na susunugin. Amen. So, how are we surrendered to the Lord? So, nandun po ba yung tapat po ba tayo sa Kanya? O ang mahalaga lang po sa atin ay yung sasabihin ng kapwa po natin, yung nakikita ng kapwa po natin o yung reputasyon po natin. So, yung pong ibig ng Panginoon ay yung buong pagsusuko po natin sa Kanya. Yan. At maaari po na may mga tao na nag-iibig na papurihan nga po sila ng kanilang kapwa, masabi na banal. Yan. So pero wala naman po talaga yung taos-puso na pagsusuko sa Diyos. At tayo po ay binalaan na, ilang beses na pong binalaan tungkol po sa mga bagay po na ito. Yung kamukha po nung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Sabi sa Mateo 23:27, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. So kasi nga po, itong pong mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, pinapupurihan po sila ng mga tao at ang tingin nga po sa kanila ay banal. Yan. Pero alam po ng Panginoon kung ano po talaga yung sa kanilang puso at kung anong uri ng pagdilingkod yung ginagawa po nila sa Diyos. Na ito ay pakunwari lang o pakitang tao. Amen? So pero wala po yung tunay na malasakit sa kapwa, yan, tunay na pagsuko ng sarili sa Diyos. At kahit na nung una po, pinakita na maari na ang Panginoon po ay maggawad ng parusa sa mga bagay po na ito. So halimbawa po, dito sa Levitico 10:1-2. So yung dalawang anak po ni Aaron, yan, so sila Aaron po ay naglilingkod sa templo. So kasama po yung pamilya ni Aaron, kasama po yung mga anak niya. At maaring naging masyadong pamilyar na po sila yan um, doon sa lugar, yan, doon sa po sa ginagawa po nila, parang naging ano na lang, yung routine. Amen. Na hindi na nila nakita yung kabanalan
ng mga bagay po na ito, yung pinagkatiwala sa kanila. So ano po yung nangyari? Yung sabi dito, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Niligyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Amen? So, yan po yung nangyari do sa mga anak ni Aaron. Amen. So, yung pong um, pag papataw ng hustisya ng Diyos. So, immediately. Amen. So, yung kahalagahan po nung pinagkatiwala sa kanilang paglilingkod, yun nga pong pagsiserve sa templo na kumakatawan po sa Diyos. Yun. So, yun po yung hindi po nila pinahalagahan. So, nangyari din po ito kay Usa. So, dito naman po sa ikalawang Samuel 6:6-11. So, nung panahon po na ito, ang kumakatawan din po sa presensya ng Diyos ay yung kaban ng tipan. So, sabi sa 2 Samuel, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Usa ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon di namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Peres Usa. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ito mapanghasang dalhin sa lungsod ni David. Kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Amen? So patungkol po kay Haring David, yan, so no, naglalakbay po sila, dala yung kaban ng tipan. So meron na pong binigay na instruction sa kanila. Yan, so kung paano po dadalhin yung kaban ng tipan. At ito nga po ay sacred. Yan, so ito po ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Yan, so pero hindi po nila sinunod. At anong nahawakan nga po, hinawakan ni Usa yung kaban ng tipan. So nagalit si Yahweh. Amen. So, ano po ba yung mali do sa ginawa ni Usa? So, maaring maganda naman yung intensyon kasi, di ba, natalisod yung mga bakaw eh. So, baka inakala niya na malalaglag yung kaban ng tipan. Amen. Kaya hinawakan niya. Amen. So, ang pagkakamali po niya, ang tiningnan lang po niya yung sa pisikal at yung kakayanan po niya. Kala po niya, kaya niyang save yung kaban ng tipan. So, pero hindi po ganon. So, dahil nga po yung kaban ng tipan ay kumakatawan sa Diyos kay Yahweh. Amen. At si David, maaring hindi rin naunawaan bakit ganon yung naging pagpaparusa ni Yahweh kay Usa. So, natakot po siya at inisip paano pa niya dadalhin yung kaban ng tipan doon sa lungsod sa Jerusalem. Amen. So, iniwan na lang doon muna sa bahay ni Obed-Edom. Yan. Pero nung nakita po niya na pinagpala yung sambahayan ni Obed-Edom, so nabuhayan po uli ng loob si David, so dinala po nila sa Jerusalem. At nagdiwang po sila. Yun po yung part na nagsayaw po siya. At sabi nga nung asawa niya na si Nicole ay parang baliw na nagpupuri
kay Yahweh. Yan. So ito po yung pangyayari bago po yung ah, nangyari po na yon. Amen. So yung pong nangyari sa mga anak ni Aaron, yes, nangyari po kay Usa. So magkakaugnay po yan, magkakahalintulad po yan. Yung kawalan ng pagpapahalaga do sa kabanalan ng Diyos. Amen. So dito rin po sa Josue 7:1, makita naman po natin na yung maaring consequence po, mas hindi lang do sa tao na gumawa nung di pagpapahalaga sa Diyos, maaring buong bayan affected. Ayan. So kung makita po natin yung nangyayari po sa ating bayan, so consequence po yan ng kasalanan. So affected po yung buong bayan. So ganyan din po yung nangyari dito sa Josue 7:1. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Sera mula sa lipi ni Huda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Amen. So, ang kinahantungan din po nito, naging kamatayan para kay um, Akan at sa kanya pong sambahayan. Pati po yung mga alaga nilang hayop. So, lahat po. So, yung background po nito, yan, nabanggit po dito yung Jericho. Kung familiar po tayo doon sa Wall of Jericho, so paano po na gumawa ng himala ang Diyos. Yan, nung pinalibot nga po yung mga Israelita sa Wall of Jericho, nagpupuri po sila. Yan. Nagapi yung Jericho. Kahit po yun ay matibay na muog. Yan. So, bumagsak yung pader ng Jericho. Yan. So, nakapasok nga po, nagtagumpay sa Jericho sila Josue. Yan. Pero may instruction po sa kanila ah, si Yahweh na huwag kukuha ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh. Yan. So, pero si Akan po, meron po siya nakita doon na gustuhan po niya, mamahalin. Yan. Kinuha po niya. Tapos binaon. Yan yung may larawan po rito. Tinago po niya. Pero nabanggit nga po natin kanina, wala pong maililihim sa Diyos. Yan, so makapagtago man po tayo, mailihim man po natin sa tao, hayag po ito malalaman po ng Diyos. So una po, bago nalaman yung ginawa po ni Akan, ano po nangyari? Yan, so yung mga Israelita po, merong susunod na bayan. Yan, kasi papunta nga po sila sa lupang pangako. Yan. Tapos meron po silang dadaanan na maliit na bayan. Yan. So una po nagpadala ng espiya si Josue. Yan. At ang sabi, hindi na kailangan na marami. Yung kaya-kaya nila, maliit lang daw na bayan yon. Yan. So pero nung pinuntahan po nila, pinuntahan ng mga kawal, natalo po sila. Yan. Tumakas po sila at marami po sa kanila yung namatay. Yan. Kaya sila Josue po, nandun yung parang nasiraan po sila ng loob, nanarangin po sila kay Yahweh. At ito na po nireveal sa kanila ni Yahweh yung kasalanan. Yan. At kung babasahin po natin, makita po natin paano natukoy na si Akan pala yung may ginawang kasalanan. Yan. At ano yung naging consequence po nito. Yan. So si Akan po, yan, tinago po niya para sa bayang yung kanya pong pinag-imbutan, yung kinuha po niya mula sa Jericho at ah, yung naapektuhan, ayan, hindi lang po siya, hindi lang po yung kanyang sambayan, kundi yung buong Israel, bayan ng Israel. Amen. So yung pong mga pangyayari po na ito, kay Akan, kay Usa, sa mga anak po ni Aaron. So may ibig pong ipaunawa sa atin.
na habang tayo po lumalapit sa presensya ng Diyos, so dapat po mas higit po tayo na kumilala sa kanyang kabanalan. So pahalagahan po natin yung pagkakataon na binibigay po sa atin ng Diyos. So kung tayo po ay may chance, halimbawa, to worship, to pray, yan, to listen to His Word, pahalagahan po natin. So dahil ito po ay ang Diyos mismo. So pahalagahan po natin yung kanyang mga salita, pahalagahan po natin ang presensya ng Diyos. Amen. So, wala po dapat yung um, kasinungalingan, yung pagiging ipokrito, yung rebellion, yung pagiging dishonest. Yan. So, dapat po maging makatotohanan po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na kailangan maging perpekto muna tayo. Wala tayong kapintasan. Ang kailangan po maging makatotohanan po tayo. Kung sino po talaga tayo mismo. Iyon po yung lalapit po tayo. So kung tayo man po ay makasalanan, ihingi po natin ng kapatawaran yung ating kasalanan. Amen? At yung panahon nga po na yung binasa po natin sa gawa. So bakit po nandun yung parang ang higpit naman? Kasi nga po, ito po ay patungkol sa kabanalan ng Diyos. So hindi lang po na simple na dapat dating tingnan, katulad po ng pagtingin ng wala pang pananampalataya. Sabi po rin sa Gawa 4:33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Amen. So ito pong pagkakataon po na to, yung season po na ito, yung time po na ito, na nagsisimula po yung unang iglesia, yung pagpapalagana po ng mabuting balita tungkol kay Kristo, napakahalaga po nito. So ito po yung dundo ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. At yung nga pong napakahalagang mensahe po na ito ipinagkatiwala sa iglesia, sa mga mananampalataya. Kaya po nandun po yung ah, ibig ipakita po, ipaunawa yung kahalagahan nung tinanggap po natin mula sa Panginoon. So yung pong at kasama po sila ano dito kasi part po ng unang church si Ananias at Sapphira. Pero yun nga po kabanalan po ng Diyos, ng Espiritu Santo. Hindi po nila pinahalagahan. At sila nga po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. So ibig sabihin po ba na ito yung kasalanan ginawa po nila ay walang kapatawaran? Kasi namatay sila di ba? So hindi po yun yung binanggit sa Bible. Hindi po directly na sinabi na yung sin po nila unforgivable o walang kapatawaran. Pinakita ang pinakikita po rito ay um, yung consequence ng kanilang ginawa. Yan. At maaring agad-agad. Yan. So nakita po natin Dahil nga po sa kahalagahan nung um, na-violate po nila. So yung sabi nga, ang nagsinungaling sila sa Espiritu Santo. At doon nga po sa panahon po na ito, yung kahalagahan po ng kapanahunan po na ito, na nagsisimula po na ipalaganap yung mabuting balita. Yung sabi nga po ni Pedro kay Ananias, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Amen. So bagamat hindi naman po
tulad ng mga napoposes o yung inaalihan ng masamang espiritu, yung tinutukoy ni Pedro. Pero nandun yung satanic influence. Yan. At sabi nga, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. So, nandun po yung in-expose po yung corruption, yung kamalian na ginawa ni na Ananias at Sapira. Na ibig ipakita po na sa iglesia, hindi po normal yung ganun pong bagay. Amen? So, dapat po as part of the body of Christ, maging totoo po tayo, makatotohanan po tayo. At yung audience nga po natin, hindi po ang tao yung dapat po nating i-please, kundi ang Diyos. Amen? So bagamat namatay po si Ananias at Sapphira, hindi naman po sinasabi rito na automatically ay ano na sila, yung condemn na. Yan, o impyerno na. Hindi po yun yung tinukoy po dito. So maari yung kamatayan po nila kamatayang physical. Yan. As consequence nung ginawa po nila. Amen. So bagamat hindi po binanggit dito na ganun po yung kalagayan po nila. Kasi po may kaibahan po yung physical death and spiritual death. Yan. So yung condemnation. So may pagkakataon din po, halimbawa sa sulat ni Pablo, yan, halimbawa sa mga taga-Korinto, so binalaan din po niya pala, yung mga taga-Korinto, tungkol sa pakikibahagi sa hapag ng Diyos, yan, sa breaking of the bread. Sabi sa 1 Corinto 11:29-32, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Amen. So yung mga kausap po dito ni Pablo, mga believers po ito. Ang tawag nga po niya kapatid eh. Amen. So pero nandun yung sabi niya, ang dahilan bakit mahihina at sakitin yung marami kasi nakikibahagi ng hindi yung wasto sa pagpipiraso ng tinapay, sa breaking of the bread. So kumakain at umiinom na hindi nakikilala yung kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Na ito nga pong tinapay at yung alak ay ang every time po na nagpipira-pirsa ng tinapay, nagbe-breaking of the bread, ay katawan at tugo mismo ng Panginoon. Amen. Sabi nga ay umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So mali yung way ng pakikibahagi. Amen. So nandun po yung pagtutuwid para sa mga anak ng Diyos. Amen. So sa Korinto pa rin. So ito medyo mas mabigat kung titingnan po natin. Pero yung binabanggit din po rito ni Pablo, mga believers din. Sabi sa 1 Corinto 5:1-5, nakarating na sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng kanyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kahit parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
kapag kayo nagtitipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Amen? So, mas malala po yung kasalanan dito kung pagbabasihan lang po natin ay yung opinion natin o yung tingin po natin eh. Pero ito rin po ay ah, paalala sa mga believers. So mga kasama po ito sa iglesia eh. At yung ano nga po, church, ano, yung um, pinatutupad po ni Pablo para sa iglesia, eh, sabi, yung church discipline, itiwalag yan. Amen? At ano yung sabi ni Pablo? Ibigay kay Satanas. Amen? Di ba? Parang ang bigat nun, di ba? Pero ano yung purpose? Sabi, masira man ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, mahirapan siya, masaktan siya, maranasan niya yung consequence ng kasalanan ginawa po niya, eh, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Amen? So, nandun po tayo sa ilalim ng kagandahang loob po ng Diyos. Yan, so, tayo po ay ligtas by grace. Amen? Hindi po ito dahil sa ating mga gawa, hindi po ito dahil sa ating pagsunod sa kautusan, pero anumang pong ginagawa po natin may consequence. So yung kasalanan, so halimbawa yung nangyari kanina is uh, Ananias at Sapphira. So ano yung consequence po niya? Namatay po sila physically. Amen? So yung sa kaso naman po na ito na namumuhay ng may immoralidad, nandun yung pagtiwalag sa kanya, sa iglesia. So ayon sa ano, sinabi ni Pablo at maaring nandun yung maranasan niya yung consequence o naranasan yung consequence. Pero ang purpose, so mahirapan man no, physically, pero at the end ay maligtas naman. Amen. So mas mainam po yun kaysa yung kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Amen. So at ito po mga bagay po na ito ay patungkol sa iglesia, pagtutuwid ng Diyos, yan, sa pamagitan po ng mga apostol, sa pamagitan po ni Pablo sa iglesia. Amen. At pinakikita po dito yung kahalagahan po nung tinanggap po natin na tayo po ay maibahagi sa body of Christ. So dahil po, bakit gano'n na lang? No? So sabi nga parang mabigat. Dahil po sabi sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So ipagpasalamat pa rin po natin kung tayo man po idinidisiplina ng Panginoon. Pagka po tayo ay may nagagawang mali o kasalanan, naramdaman po naranasan po natin pagdisiplina ng Panginoon. Ano ibig sabihin po nun? Tinuturing po tayong tunay na anak. Amen. At ang gusto nga po ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Amen. At ano po yung naging consequence po nito? Yung nangyari po kanila Ananias at Sapphira. So sabi sa Gawa 5:11, nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Amen. So yung binabanggit po rito na takot, so hindi po yung uri ng takot na nakapagpaparalisa sa tao o yung sa takot mo wala ka nang gagawin o hindi parang takot ka nang kumilos o ano yung gagawin mo. May ganito palang maaring parusa o pagtutuwid. Amen. So hindi po yun yung uri ng takot yung binanggit po dito na naging bunga. Yan, naging consequence sa church nung nangyari po kay Ananias at Sapphira. Sa ibang salin po, yan,
Yan. Dito sa Amplified Bible Classic Edition, ang sabi po, Gawa 2:43, and a sense of awe or reverential fear came upon every soul, and many wonders and signs were performed through the apostles, the special messengers. Sa Expanded Bible naman po, ang sabi, the apostles were doing many miracles and signs, and everyone or every soul felt great respect, fear, awe for God. Amen. So yung pong takot na binabanggit po ito, banal na pagkatakot. Nandun po yung pagkamangha, nandun po yung malaking respeto, yung pagpapahalaga, amen, na nahayag yung ah, karakter ng Diyos, yung ibig ng Diyos, who God is. Amen. So yun po yung na-reveal sa church nung nangyari kay Ananias at Sapphira. Amen. Teka po. Balik lang po tayo. Yan. Sabi rito sa Gawa 2:43 to 47, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Yan. So dito rin po sa Gawa 2, binanggit yung takot. Yan. Pero yung kung titingnan nyo po, um, ano yung ginawa sa pamagitan ng mga apostol? Himala. Amen. So maganda po yan, di ba? Yan kasama yung pagpapagaling sa mga may sakit, pagpalayas ng masamang espiritu, yung mga himala. Pero ano yung binunga? Naghari sa lahat ang takot. Amen. So katulad po nung binabanggit doon sa Gawa 2:43, banal na pagkatakot, pagkamangha sa Diyos at malaki respeto. Amen. So hindi po yung takot lang na parang lalayo ka sa Diyos, kundi nandun po yung paggalang, yung pagrespeto, yung ah, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. So ganung uri po ng takot yung binunga sa iglesia nung nangyari po sa pagtapos nung nangyari kanila Ananias at Sapphira. Amen. Amen. So yung binanggit po nga po sa ating kanina na nandun po yung pagdisiplina, yung pagtutuwid. Kaya po napakahalaga, saliksikin po natin yung ating pong buong pagkatao. So kung tayo po ay mananampalataya na, believers na, bahagi na po tayo ng church, naglilingkod man tayo, ano man po yung mga kaloob na tinanggap po natin, kailangan po, tingnan pa rin po natin, nandun pa rin po ba yung banal na pagkatakot sa Diyos. Amen. At sabi po sa awit 51:6, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Amen. So may kaugnayan po yung um, banal na pagkatakot sa Diyos, yung pagkilala sa Diyos, dun sa um, tunay po nating katauhan. Amen. So sa ibang salin po, yung awit 51:6, sabi po, narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagkong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Amen. So yung tinutukoy po rito na karunungan, yung pagkakilala sa Diyos. Amen. So nandun po yung um, ang sabi rito ano yung sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. So ano po yung binabanggit po rito na tagong bahagi? So ito po yung tumutukoy po sa kaibuturan po natin. So yung pong puso po natin, yung konsyensya po natin, yung isipan po natin, na maari pong hindi nakikita ng iba, pero alam po ng Diyos.
So hindi lang po ang ibig ng Panginoon ay nandun yung outwardly, katanggap-tanggap po tayo o maganda yung reputasyon po natin. So ang gusto po nga ng Panginoon yung integrity po natin. Kung sino po ba talaga tayo sa harapan ng Diyos. At yung pagiging righteous nga po, yan, nagsisimula po sa loob. So, yung relasyon po natin sa Panginoon. So, hindi lang po doon sa ginagawa po natin na nakikita. Amen? So, yung bagay po na hindi nakikita, yun, ito po yung talagang tayo. Ito yung totoong tayo. Amen? So, yung intention po natin, yung isipan po natin, patungkol sa Diyos. Amen? So, ang tinitingnan nga po ng Diyos, yung puso po natin, hindi lang yung ginagawa po natin, at yung tunay po ng pagbabago, nagsisimula sa loob, at palabas. Yan. Hindi mo po ibig sabihin na hindi mababago yung behavior po natin. Mababago din po yan. Yung pag nabago po yung puso, consequence din po, mababago yung behavior po natin. Yan. So, yun po yung binabanggit po rito na tagong bahagi. Sabi po sa Kawikaan 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. So yung binabanggit po na takot dito, yung banal na pagkatakot, na i-recognize po natin yung kabanalan ng Diyos, yung kahalagahan po ng Diyos. Amen. Na tayo po maging makatotohanan sa harapan ng Diyos. So, sabi po sa awit 139:23-24, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Amen? So, tanungin po natin yung ating sarili. So ano po yung mga bagay na ginagawa po natin ng lihim? Ito po ba ay katanggap-tanggap pa rin sa Diyos? So paano po ba tayo mamuhay? So halimbawa po, paano po natin tinuturing yung kapwa po natin? Baka pag sa labas, mabait po tayo pero sa tahanan, sa asawa, sa anak, hindi na po mabuti yung ating ginagawa. At ano po yung mga bagay na kahit wala pong nakakita, ginagawa natin o ginagawa mo, ginagawa ko. Ito pa rin po ba ay handa nating isurrender sa Panginoon? Amen? So yung pong nangyari kanila Ananias at Sapphira, so ito po ay paalala sa ating lahat. So hindi po ang purpose po nito ay takutin po tayo. So hindi po yung simpleng takot yung binabanggit po natin na um, hindi na tayo kumilos o hindi na tayo lumapit sa Diyos. Hindi po. Kundi magkaroon po tayo ng pagkilala sa kabanalan ng Diyos. So pahalagahan po natin yung ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. At maging makatotohanan po tayo sa harapan ng Diyos. So wala pong maitatago sa Kanya. So nandun po yung pagkakataon na binibigay po sa atin. Kung tayo man po ay may nagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos, so ipahayag po natin, ihingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon. At makakaasa po tayo, sabi po sa 1 Juan, na lilinisin tayo ng Panginoon. Kung sa iba, sa tao, sa mga nasa paligid po natin, iba yung pinakikita po natin. Pero pag tayo na lang, walang ibang nakakita o yung pamilya lang natin nakakita, iba na rin. Maging makatotohanan po tayo.
Amen. So higit po dapat pahalagahan po natin yung integrity. May nakakita man o hindi, nandun pa rin po yung pagsusuko po natin sa Panginoon. Amen. At katulad po ng sinabi dito sa awit, so patuloy po na pasaliksik po tayo sa Panginoon. Siya po na higit na nakakaalam kung ano yung nilalaman po ng ating puso. So kasi baka may pagkakataon tayo mismo, nadadaya natin yung sarili po natin. Hindi natin alam, malayo na pala tayo sa Panginoon. Amen. Yan. So sa pagkakataon po na ito, samahan niyo po ako sa pananalangin. Amen. So, patuloy po tayong magpasaliksik sa Panginoon. Amen. So, maganda man po yung reputasyon po natin sa iba, pero ang higit po dapat na tingnan po natin, sino po tayo sa harapan ng Panginoon? Nandun po ba na tayo ay ganap na nagsuko na sa Kanya? At nandun po ba yung buong buo? So, sabi nga, yung integrity, buo eh. Hindi lang bahagi yung isinuko po natin sa Panginoon. Hindi lang yung Sunday, tayo ay umaattend. Hindi lang yung during midweek, kundi yung bawat oras, bawat panahon. Hindi lang po yung pag nasa church tayo o may kasama po tayo na kapwa natin Kristiyano, sino man yung kasama po natin. At hindi lang po pagka nakita tayo ng tao, maging pag wala pong nakakita, nandun po, isuko po natin ating sarili sa Panginoon. Yan, sama-sama po tayong manalangin. Palang Ama, salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Makapanalangin po kami. Ama, kayo po yung nakasasaliksik ng nilalaman ng aming puso, Panginoon. Kayo po yung nakakaalam, Panginoon, ng mga bagay na ginagawa po namin, maging bagay na lihim. Ama, hinihingi po namin ng kapatawaran. Ano man po yung nakikita nyo na hindi po kalugod-lugod po sa inyo. Sinusuko po namin ang lahat po ng ito sa inyo. Patuloy na kami po ay inyong linisin, baguhin, hubugin, Panginoon. At dalangin po namin na kami po ay maging buhay na patotoo para sa inyo, Panginoon, na yung pong ipinagkatiwala po ninyo sa amin ay hindi po masayang at buong buo ay maisuko po namin sa inyo. Salamat, Ama, sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, sa bawat araw na dinadagdag niyo po sa amin, Panginoon, ay magamit din po namin sa inyong ikalalwalhati. At bagamat na doon po, kadalasan ang sinasaalang-alang po namin ay yung sasabihin ng aming kapwa, yung aming reputasyon. Pero, Ama, itama niyo po yung aming puso, yung aming isipan, na ang higit po dapat na mabigyan po namin ng kapurihan ay kayo, Panginoon. Kung paano, Panginoon, na nilikha niyo kami para sa inyong kapurihan. Salamat po, Ama. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng ito at pinabalik ang pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Palain po tayo lahat ng Panginoon. God bless us all. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Nawa po na pagpala po ang bawat isa sa Word of God na ating po natanggap. At maging sangkap na po ito ng pang-araw-araw nating buhay. Amen. Patuloy pa rin po ang gawain ng lingkod. Katulad po ngayon, ang ating pong midweek fellowship, every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. At ating pong Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At syempre po, ang ating Sunday fellowship, 2 session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Amen. At muli po, maraming po salamat sa Panginoong Jesus. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace. It's all about Jesus. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod, Kristo,
buhay na patotoo. Amen. God bless us all. Maraming salamat.